Ito po ang inyong punong bayan, Walter D. Echeverria Jr., nagsasabi at nagpapayong ugaliing manood ng mga programa sa Serbisyo Balita Live Online Channel, ang nag-iisa at nangungunang webcast channel sa buong Calabarzon Region 4A. Mabuhay po at isang magandang buhay sa lahat. Ugaliin manood ng Serbisyo Balita live online tuwing araw ng Lunes, Miyerkules at Biyernes. Ito po si Konsehal Echit Despasido ng Lungsod ng Biñang. Ating pong tandaan, tayo yung mga Pilipino na may pananagutan una sa Diyos at sa bayan. Maraming salamat po. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata.
programang Serbisyo Balita live online sa lahat ng ating mga kababayan all over the world. At syempre, yung mga masugid na sumusubaybay dito sa aming programa na ngayon ay mula Lunes hanggang Biyernes, kung alas 7:30 ng gabi hanggang 8:30. Taglis ang dating. Ito ang inyong lingkod, RJ Salgado. At ito naman po yung lingkod na sila R.N.E. Delva Barreiro na bumabati po sa inyo ng isang maing kapagbati at magandang buhay po sa lahat ng viewers ng Serbisyo Balita Live Online. Yan. Para po yan sa mga inyong mga hinaing, komento at panawagan, maaari po kayo mag-text sa aking Smart sa 0929-600-3001 at sa aking Globe 0935-868-9375. At patuloy lang po kayo mag-like sa aming page na Serbisyo Balita para po sa mga lokal na balita po sa inyong mga lugar. Ayan, at siyempre sa araw na to ay may mga police reports tayo at ilang mga kaganapan sa iba't ibang mga barangay mula sa iba't ibang lugar. And huwag kayong magugulat, nasa likod ko. Si guess natin. Hindi namin guess yan. Yan. Anyway, basta mamaya, abangan nyo lang. At siyempre, part ng makakasama ni Regine, ang isa sa ating mga kaibigan, yan, magaling at ever talented na direktor. Producer na ngayon, talagang iba na ang level. Yan. At mamaya na natin papakilala yan. So, madako muna tayo sa ilang police reports mula sa Ginto, Bulacan. Dahil sa illegal na demolisyong naganap sa sitio Daang Bakal, Barangay Santa Cruz, Ginto, Bulacan, nahaharap ngayon sa kasong pang-abuso sa kapangyarihan at posisyon sina Mayor Ambrosio Boy Cruz Jr., Chairman Rosario Robles at Engineer Arcadio Sulit, Ginto Municipal Engineers sa Office of the Ombudsman. Sa dalawang pahinang reklamo na inihain sa Deputy Ombudsman for Luzon ang dito sa Luzon Ombudsman Building, Diliman, Quezon City noong October 1, 2015 ni Carmelita Rosales Ascale at Wilma Veloso. Napag-alaman ang hindi nanggaling sa korte ang kautusan sa tanggapan ng municipal mayor. Ayan, yun nga tayong demolition job na inaano, di ba? Oo, demolition sa Ginto, Bulacan. And meron tayong papasok na tawag namin. May papasok tayong tatawag na una yata. Mula sa Cavite? Alam ko tapos na Halloween. Bakit yata may tiyanak? Yan. Anyway, background dyan. Pero Hoy, mamaya abangan nila yung isang napakainit na issue dito sa Laguna. Actually, dito sa Luzon, Santa Rosa. At meron pa akong isa pang report. May bayaw na tinadtad. Yan, dyan sa Nasugbu, Batangas. Dahil sa sobrang kalasingan ng isang lalaki, tinadtad niya ng saksak ang kanyang bayaw sa pag-aakalang ang biktima ay kalaguyo ng kanyang misis. Kasalukuyang nasa critical na kondisyon ang biktima dahil sa mga tama ng saksak sa leeg at katawan na ang biktima ay nakilalang si Rudy Samontesa, 31 taong anyos, residente ng sitio Payatas, Barangay 2, Nasugbu, Batangas. Agad naman tumakas sa suspect na nakilalang si Guillermo Sanggalang, residente ng ACM Subdivision, Barangay 7 ng nasabing lungsod. Ayan. At meron tayong tatanggaping ulat mula sa labas ng ating himpilan dyan sa kasama natin sa Cavite. Tatanggapin naman tayong ulat mula sa ating kasamang si Beth Sarinas dyan sa lalawigan ng Cavite. Ate Beth, gandang gabi.
At medyo tatawagan ulit natin si Ate Beth at mukhang mahina ang signal sa Cavite. Ayan, bago naman tayo dumako ulit sa balita ni Ate Beth, tayo dumako sa lungsod ng Kabuyaw kung saan nagkaroon si Barangay Chairman Popong Amoranto ng anti-rabies vaccination sa kanyang barangay. Ayan, sa Barangay Puluyan. Nagkaroon ng anti-vaccination. Ayan, pag ika nga, para iwas rabies ang ating mga alagang hayop dyan. Ayan. Dumadami yung kaso ng kagat ng aso yata. Actually, madaming proyektong binababa talaga si Kapitan Popong Amoranto, di ba? Okay, so siguro handa na si Ate Beth sa kanyang pag-uulat. At tatanggapin natin ang pag-uulat mula kay Beth Sarinas, ang Lady Exposed ng lalawigan ng Cavite. Ate Beth, magandang gabi. Okay, magandang gabi dito yung ating kasama na artist. Magandang buhay sa ating mga views and listeners na ating programa Serbisyo Balita Live Online. Isang issue naman ito kasamang RJ na ang media ang sinisipin ng palasyo sa tanimbala sa Iya. Ang mga media silang umano ng mga kaso ng tanimbala sa Rizal Aquino International Airport. Ayon pa sa tagapagsalita ng radyo, ilang insidente lang ang kontrobersyal na tanimbala na kailangang pag-aralang mabuti lalo pa ang mga turistang Apones na nakitaan ng bala sa kanilang mga maleta ay Ayan, at yan ang pag-uulat mula sa ating kasamang si Ate Beth tungkol sa laglag bala scam. Ayan, yung mga Ayan, talagang matindi pa rin ang mainit problema pa rin pa ang rin yan, usapan diba? dyan sa yan sa ano bang ano dyan? NAIA. Ayan. Actually, talagang topic na rin yan last Saturday pa, di ba? Oo. Yan sa programa ni Bistay. Talagang binistay niya yung mga kapulisan na naglalaglag bala, di ba? At syempre kasama na rin dyan yung isa pa sa bumugbog dyan. Ang kasama natin si Adan Gabato. Ayan, at na-miss natin ang pag-uulat ni Ate Beth Sarinas, ayan, sa Cavite. Dumbakong naman tayo dito sa lungsod ng Santa Rosa kung saan ay medyo nagpakitang gilas ang ating mga kapulisan dyan sa pamumuno ni Police Superintendent Ray Maclang kung saan ay mukhang nagkaroon yata siya ng pagpapakain. Pinakain niya yung mga inmates dyan sa selda ng kapulisan dyan sa lungsod ng Santa Rosa. At balita natin may mga nag-donate din ng wheelchair Yan, wheelchair. at kung ano-ano pa. Donated by Kapitan Aldrin Lumagit. Yan. At ngayon, hindi naman, ito isang pagkomento lang. Hindi lang natin alam kung ito'y, ika nga, kabahagi nung mapapanood nyong eksena ngayon. Nasa inyo naman yung cellphone, ba't ko pa titignan sa bag? Binigay ko naman po yung cellphone. As in, harapan po doon sa mga nanonood sa akin ng screen. Tapos po, pagkabigay ko nito, nung kukunin ko na po, wala na yung cellphone, nandito na po sa bag. May alaman lang naman po nito kami sa headset. Tapos po, Nakita mo na nasa loses ko ng bag mo yung cellphone. Opo. Yung binuksan na lang. Hindi po ako nagbukas. Pagkakita ko nandun na. Tapos, pinapahanap ko sa akin sa loob ng bag. Sabi ko, paano mo papapunta sa bag? Sa'yo ko nga binigay ate. Tapos, dinuro-duro po ako ng matanda. Sinampal po ako. Sabay, nung lumaban po ako, sabi ko, huwag niyo ako saktan. Ginanon ko lang na po. Tapos, kinaladkad na po ako sinabunutan. Sir, nakita namin yun, sir. Nakabutan namin yun. Yung ginugulpi na siya. Hindi to kumikilos, sir. Hindi yan lumalaban. Hindi. Paano ginawa mo sa matanda? Tinutak mo? As in, yung ginanon lang po, yung dumampi lang po gano'n. Tinalayo. Gumanon lang po kasi po, sinasampal ako
kaliwat kanan na, sir. Bigla lang, bang, bang, bang. Opo, hanggang sabi ko nga po, huwag niyo muna ako dalhin sa ano. Papalit muna ako kasi po basang-basa. Inano po ako nila sa ano, ayan po o basa. Tinapunan po ako nila ng tubig. Nakakatakot talaga. Kaya ako nila ako nabili doon. Pumapasok na ako sa iyo, kita ko yung sa labas na. Yung daan, hindi ako nadaan doon. Huwag ka. Hindi ngayon sa Social media. social media. Ngayon, nangyari to sa Balibago, Barangay Balibago, dyan sa may malapit sa Target Mall. Ayan, so ang ayon sa nakasaksi, ang minor de edad na to ay nabugbog ng mga isang grupo ng mga tindera dyan. So, pinagbintangan na nagnakaw. Ang kaya napapunta sila ngayon dun sa, hindi ko maalam kung outpost to ng kapulisan. Kumbaga nakuyog yung minor de edad na yan, di ba? Ngayon, ang issue dyan, dun sa kumakalat na sa social media, sa Facebook, ay na nagte-trending sa ngayon, yung kakulangan ng atensyon ay binigay nitong pulis na kung napapansin nyo, ay tila hindi niya pinapakinggan yung reklamo ng batang to. Yun ang kumakalat na issue ngayon na siguro nabigyan ng solusyon neto ni Police Superintendent Ray Maclang, kaya nagkaroon sila ng feeding sa kanilang selda. At the same time, in fairness naman sa kapulisan natin, nagpalabas naman si Ray Maclang ng parang memo na kung saan ay iniimbitahan niya yung tatlong pulis na nandoon. At ayon sa katwiran, binigyan ng katwiran ng PCR ng kapulisan, ay di umano ay may binubura raw ng mga pictures sa cellphone itong pulis. Kaya hindi niya binigyan ng atensyon yung bata. At the same time, dahil ito yung babae at minor de edad, hinihintay raw nila yung in charge sa mga ganyang kaso mula sa women's desk. Ang tinitingnan nga lang natin dito, dalawang anggulo, ay sana naman, bagamat hindi mo sakop yung ganong level, sana naman nagpakitang, ano ba tawag doon? Balat siguro? Concern. Konting concern man lang na pinakinggan mo yung hinaing ng bata. O nga't may mga binubura kang picture. Kung based doon sa sinasabing ng PCR na may binubura ka raw mga pictures, Yun ang paliwanag. yun ang paliwanag. Pero the pictures can wait. Yung reklamo, dapat binigyan mo naman lang konting atensyon na bilang isang alagad ng batas, nagpakitang gilas ka man lang. Hindi naman kailangan magpa-cute ka. Kailangan bigyan mo naman ng konting atensyon na maramdaman naman ng mga nagrereklamo na mahalaga sila. At kayo bilang alagad ng batas, mahalaga rin kayo para sa kanila. Yan ang isa sa pinupunto natin. Oh, pero mukhang tahimik si Colonel Ray Maclang sa issue niyan, di ba? Pinipilit nga natin tawagan ayaw sumagot ng kanyang cellphone, ewan ko kung bakit. Yan, pero in fairness naman daw sa kapulisan, ayon sa mga post niya sa Facebook, simple-simple lang daw na issue, pinilalaki pa daw. Hindi, paano kung maging president? Paano kung lahat ng magrereklamo gano'n ang magiging trato? Sasabihin may binubura sa cellphone o may ibang inaasikaso at hindi mo mabigyan ng atensyon ang isang nagrereklamo, lalo na't bata. Ayan, panawagan lang kay Police Superintendent Ray Maclang, baka naman pwedeng i-seminar mo muna yung mga bata mo. At mukhang hindi natin alam kung meron silang iniidolo o tinutularan na hindi marunong din magbigay ng atensyon. Ayan. At isa pa dun sa kapitan ng ng Barangay Balibago, ang tatakbo pa man ding kapitan Malapitan. Oo, si ABC President Digoy Malapitan, di ba? Mukhang tahimik din sa issue. Tahimik din. Hindi rin makakausap, hindi matawagan, hindi makuha ang kanyang panig. Actually, kanina nandun tayo sa barangay niya, di ba? Pinuntahan natin sa barangay, wala na naman siya, as usual. Ayan, tatakbo ka pa man ding konsehal. Hindi ka matagpuan sa iyong tanggapan. Paano na kaya kapag ikay konsehal? Tiyak, pahirapan sa paghanap sa iyo. At siyempre, yan yung mga dapat concern mo yan kasi mga tindera yan
dun sa nasasakupan mong lugar. Unang-una, ayon dun sa sumbong, dun sa nakapost sa Facebook, pangkaraniwan ng gawain to ng isang grupo ng mga tindera dyan, na kung saan, kapag hindi nagustuhan ng mga tinderang to, ang inasal ng isang mamimili o nakulitan, ginagawa nila ng issue. Nilalagyan nila ng kung ano, at pinagbibintangan na nagnakaw, para may rason sila para kuyugin at bugbugin ang kawawang biktima. So, ayan, panawagan kay Barangay Chairman Digoy Malapitan. Sana madali kang malapitan ng mga ganitong kaso at solusyonan mo. Mahirap yan. Kapitan ka Kala pala ko siya ngayon. na yung nag-donate ng wheelchair pala si Kapitan Alvin naman. Aba, kung nag-donate siya ng wheelchair, bakit? Para doon sa montik na mapilayan yung bata. Yan, papogi effect. O pang bawi sa issue. Ang gagaling ng mga nakaupo natin. Galing magtakip ng issue. Ayan. Sana naman, dalawa lang yan. Sa ating mga kapulisan, bigyan nyo ng atensyon man lang yung mga may reklamo. At pangalawa, diyan kay Kapitan, sana naman, wag na maulit ang pangbubugbog ng mga kung sino mang grupo ng tindera na nandyan sa nasasakupan mong barangay. Medyo mainit na naman ang usapan. Bago tayo dumako, pagbalik natin na makalipas ang ilang paalala, ay i-introduce na natin ang ating ang special guest para sa para maging gabing to. kalmado naman tayo. Medyo nag-iinit na ako ng ulo. Mamaya mainit pa rin yung 25 katao na... May mainit pa rin tayo sa pag-uusapan maya-maya. At magbabalik ang Serbisyo Balita live online makalipas ang ilang paalala. Serbisyo Balita, asahan ng paman sa ating katotohanan. Si Konsehala Maricel Torres, nag-aanyaya sa inyong lahat. Lagi nating panoorin ang Serbisyo Balita live online tuwing araw ng Lunes, Miyerkules at Biyernes. Magserbisyo tungkulin ko. Maraming salamat po at isang magandang buhay sa inyong lahat. Sa Jed Realty, we take care of your housing needs. From low cost, affordable to high-end. Hassle-free on documentations and site visitation. Jed Realty, bringing you closer to your dream home. For more information, visit us at our main office, 168 San Juan, Calamba City, Laguna, or call 0999-10190 or 0917-530-1578. Po, si Kaplino Karamay ng Barangay Pook, Santa Rosa City, Laguna.
laging manood ng mga programa sa Serbisyo Balita Live Online. Karamay po ninyo ang inyong lingkod sa pag-unlad ng ating barangay. Ito po si Kaplino Karamay ng barangay Muli po. munod ng Serbisyo Balita Live Online tuwing araw ng Lunes, Miyerkules at Biyernes. Ito po ang inyong lingkod, Kapitan Jose Joel L. Aala ng Barangay Don Jose, Santa Rosa City, Laguna. Laging handang umalalay sa inyo. Galing. At nagbabalik ang Serbisyo Balita Live Online at syempre, kagaya ng sabi namin, ay kasama namin ang isa sa mga magaling na producer, direktor, premiado. At napakabait at low profile pa rin. Low profile pa rin. Ang isa sa mga magpo-produce ng concert ni Miss Regine Velasquez, si Konsehal BJ Borja. Magandang gabi sa iyo, Konsehal. Magandang gabi po sa inyo. Ayan. Thank you po at tinaunlakan mo kami dito. Yes, so late na nga, no? Parang noon isang linggo pa ata ka nakaschedule sa inyo. Okay lang. At least malayo pa naman yung concert. Opo. Yeah. So, basically, pwede mong i-explain or i-promote sa amin ang upcoming concert. Yung kauna-una mo to? Well, this is my first ever na produced na concert. First ever, pero kasi, Regina. kukwento ko, no? Parang kasing, ang storya kasi niyan would be, as you all know, ang Binyan kasi meron tayong Alonte Sports Arena, di ba? Na napakagandang yes, na premier project ni Mayor Len. Alonte Sports Arena actually is much more of an alternative space for entertainment and sports in the South. Yun naman talaga yung reason bakit natin ipinopromote ang Alonte Sports Arena. So in terms of sports, medyo okay na tayo di ba? Naglalaro sa atin ang PBA, ang PSL. Though sa entertainment, though nagkakaroon din naman tayo ng mga malalaking concerts din sa atin sa Binyan, parang mas maganda pa rin ata na magkaroon tayo ng isang pinakamalaki na concert na gaganapin natin sa lungsod ng Binyan. At ito na nga syempre, no other than of course, syempre ang Asia Songbird na si Regine Velasquez. Okay. At saan na mabibili ang mga tickets? Ang tickets po ay available sa SM Tickets. Ito po ay matatagpuan sa lahat ng SM Cinemas sa buong Pilipinas. Okay. Available na rin po siya this week sa Pavilion Mall. So sa Pavilion Mall sa Binyan, nag-o-offer po ang Pavilion Mall ng discount. So merong Shopper Street kasi ang Pavilion Mall para sa lahat ng susuporta sa concert. Kung hindi ako nagkakamali, meron sila mga 5% and 10% discount. And then next week, it will be available po sa Binyan City Hall. Okay. Through the efforts of Mayor Len and Vice Arman and the La Barcada, magkakaroon din po ng special discount para po sa lahat ng mga empleyado ng city government at lahat po ng residente ng lungsod ng Binyan. So ito po ay courtesy ng ating La Barcada. Ayun, tsaka Regine Velasquez, parang ang dami talagang followers niya, ang daming fans. Oo. Talagang lahat makaka-relate doon sa mga kanta niya. Yes. Kaya napakaganda si Regine Velasquez talaga yung napili niya. Oo. Ikaw ba nakaka-relate ka? Oo naman. Yeah. Ano ba ang favorite song mo ni Regine? Yung Narito Ako. Ano ba? Hindi, syempre yung time na kasikatan niya talaga, di ba? Tsaka yung Basang-basa sa ulan. Hindi ka kanta yun. Sa ages yun. Pero kinanta din niya. Oo, pero hindi original yun. Ito naman. Pero kinanta din niya, di ba? Oo, pinakanta niya naman yun. At syempre, hindi naman nag-iisa si Konsehal BJ sa pag-produce nito. Marami kang partners dito. Marami tayong mga partner po sa pag-produce na ito. Kasama po natin ang Ominoya Japanese Restaurant. Yung sarap doon. Yes. Diba? Kasama rin po natin ang A1 Roll Forming Steel Corporation, ang One Air Master, at of course, kasama po natin si Konsehala Dada Reyes sa pag-produce po ng concert nito. And we're also very lucky na kasama po natin sa promotion na ito ang PLDT Home, ang Smart, ang GMA7, ang De La Rosa Transit Corporation, at si Mayor Len at si Vice Mayor Arman. At ang Serbisyo Balita as our local newspaper. And now, we are on TV, di ba? Internationally. Baka may mga umuwi dyan sa December ang concert, di ba? Opo. Actually, we have reservations coming from Hawaii and Hong Kong. Magmula nung inap namin, I still get emails getting reservation for it.
So, tama-tama sa ating broadcast naman, abot sa iba't ibang panig ng mundo, sa ating mga OFWs dyan, ating mga kababayan, na magbabakasyon, na gusto nyo naman kakaiba. Hindi man at least kakaiba. Kumbaga sa magkaroon ng relaxing, early Christmas feel, di ba? Yeah. So, Pwede kayo magpa-reserve. Paano sila magpapa-reserve na kanilang tickets? Pwede po sila magpa-reserve sa djborha@gmail.com. Available din po tayo sa Facebook, DJ Borha Productions. Pero kung direkta naman po, they can go all the way sa lahat ng SM malls, basta may SM cinemas, makakabili po sila ng tickets. Tiyak mukhang magiging jump pack. We hope. And sigurado, punong-puno yan. Yes. Punong-puno yung Alonte Sports Arena. Yan, parang ginawa nila noon sa Aldab. Ayan, nag-promote pa. Correct. Anyway, at nice rin natin, syempre, nabalita namin, isa sa mga nag-sponsor yata dito, isa sa mga sponsors. Madami siyang mga friends Ni Mayor Arlene. Yes, si ang Mayor Arlene Arcillas ng Santa Rosa is our sponsor na sinuportahan po tayo. Hindi tayo tinanggihan because she believes that this is a good project. Actually, kung tutuusin, di ba, mayor siya ng Santa Rosa, pero sinuportahan niya yung binyan. Hindi kasi siya selfish. She believes in the project a lot na maganda ito. Actually, not just for Laguna, but the Calabarzon area. Yun ang target market natin. Kasi masarap kasi ipang-regalo yung yung ticket ni Regine sa mga friends mo, di ba? Pati para kasi si Regine, magmula nung nag-asawa is parang lagi na lang siyang, sige, araneta na lang ako, makuha arena na lang ako. May iba naman. Oo parang actually for hindi ako pamilyar sa ilang taon, pero ang tagal na rin niya hindi gumawa ng provincial shows. And actually, we are very lucky na tayo ay napagbigyan niya. Kasi actually, rin siya nag-research din siya. She likes Alonte Sports Arena a lot. That's why she said yes. Kasi to promote also the venue and the Calabarzon. Kasi sabi ko, iniintay siya ng fans niya dito sa South Luzon. At kagaya rin ng sinabi nga natin kanina, itong ating kaibigan na si Consel VJ ay to the highest level na to, ibang level na to. Pero, buti nga buena man ng production. Buena man ng production, Regine pa. Hindi lang kung sino-sino. So, bukod kay Regine, sino yung mga maaasahan ng mga natin dyan na pupunta? Our front act performer is Zephanie Di Marana. So, si Zephanie, as we all know, is sa taga-binyan niya, The Voice Kids Season 2. Kasama natin siya ngayon. This is actually her parang homecoming performance. So, si Zephanie. Tapos, guest performers po natin, of course, si Michael Pangilinan. Magaling din yan. With Your Face Sounds Familiar ng ABS-CBN. And then, kasama rin natin, of course, si Jaya. Diba? Na talaga naman, parang back-to-back yan. May Regine ka na, may Regine ka na, may Jaya ka pa. Talagang sulit ang ticket. Yes po. So, matanong ko muna. Kasi ito yung buena mano mong production, concert production. Parang what's next? Bago yung what's next, naging madali ba? Or hindi. Siyempre, kung pag-ito, buena mano to. Actually kasi, fan ako. I believe na nagsisimula naman ang idea ng pagpaproduce. Kasi, syempre ang production kasi, as we all know, entails really money. So, sino ba naman ang magpo-produce ng palog Di ba? Ganun naman yung lagi natin nag-usapan. Pero iba pa rin kasi yung nagpo-produce ka ng may puso. Na kasi when you have the heart, meron, aabutin ako ng gabi sa daan to promote, to sell tickets, to get sponsors. Kasi I'm a fan. That's the main reason. Ayoko magbenta ng tao na hindi ko naman gusto. Parang ganon. So, mas maganda kung malapit sa puso ko. So, bata pa lang ako, dahil nasabi sa niya, I'm a fan. Bata pa lang ako, follower na ako ni Regine. So, magmula ng time ng high school ako, lagi ako ng SOP, parang ganon. Pampasaya ko na yun ng linggo. Tapos, syempre, nung time na yun, wala naman akong ipo, wala akong pera. so, pag may mall shows, I go to the mall shows kasi I really like her a lot. So nung nag-college na ako, may pera na ako. Nakakanood na ako ng Araneta, wala pang MOA Arena during that time. So, nito na lang na may MOA Arena. Pero always, at the back of my mind, kasi ako ay papangarap, I'm a dreamer ever since nasa likod ng utak ko na bakit hindi ko i-try dalhin si Regine sa Binyan para mapanood ng mga taga-Binyan and ma-experience din siya. Of course, during that time, hindi naman buo talaga yung idea ko. Wala lang idea. Yung ganun lang, iniisip ko lang, pero hindi naman ako seryoso about it. Pero ditong nagkaroon kasi tayo ng Alonte Sports Arena, parang doon... Lalo kang naiganyo. Actually, parang doon nabuhay. Para bang pag makita mo yung Alonte
Sports arena, parang na-picture na, eto na. Oo, na parang pwede. Wow, Kasi eto before yun. wala naman eh. Mag-produce ako saan, di ba? Wala naman. Alam nga naman dyan sa plaza. Nung nagkaroon ng Alonte Sports Arena. Hindi naman pwedeng dalhin si Regine sa plaza, di ba? Exactly. So nung nagkaroon ng Alonte Sports Arena, tinuloy-tuloy ko na. And I'm very, very lucky that I am supported by Mayor Len and Vice Arman. Actually, sila talaga yung naging daan. Why? Kasi of course, sa kanila ako unang humiling ng tulong eh. Mainly because, alam ni Mayor Len ang kalakalan dahil sa kanya naman nagpapaalam talaga lahat ng mga gusto ng show. Si Vice Mayor Arman is abogado. So, alam niya yung concept of legalities and everything. So, nung nakuha ko yung sabi na, sige, para sa taga-Binyan yan, para naman sa ikasasiyan niya ng Binyan. So, medyo doon ako talaga na parang na-inspire lalo na ituloy. So, and then, yun, the usual process, sumulat ako ng proposal, salamat sa Diyos, pinansin, then we nag-meeting, hanggang umabot kami sa time na wala akong papasukang dates. Ang hirap pasukan ng dates ni parang dami na pong concert, diba? Pati, it's Christmas, it's their so, peak season eh. It's their parang peak season. hectic yung schedule sa mga. Very, very, very hectic ang schedule ni Regine. That's why the date is December 6. I got a Sunday. Dapat to, di ba, dapat Friday or Saturday, pero wala na siyang available na Friday or Saturday. So, kaya naging Sunday yun. Pero, of course, thank God, kasi kahit pa paano, naisingit ako. So, yun. So, yeah, going back to sa question, after Regine, matutulog muna ako. Mag-hibernate. Magpapahinga muna ako. Tinga na maluwag. Mababalik muna tayo sa pagiging mas active natin sa serbisyo publiko kasi nahahati yung time natin this time. Pag-Christmas eh. So, actually, wala pa talaga akong big project na naiisip pero maraming nagsasuggest that we bring Sarah Geronimo. So, yung protege niya. Oo, ni Regine. Yung mga ganon, kasi I honestly do not want to produce yung concerts or yung event na walang concept. Gusto ko yung meron eh. Kasi the Songbird Sings in Binyan, actually, the concept is more or less, Songbird sings. So, Songbird sings her greatest hits. Parang ganon. Kasi nga, for the information of everybody, next year kasi, Regine is celebrating her 30th anniversary in show business. So parang the concept of the show is actually a chronicle what happened to year 1 up to year 29, parang ganon. So kay Sarah naman, so hindi ko pa rin actually naiisipan kung though yun lang so, sinasabi 2016 siguro yun, before election or after? Baka mag-concentrate na lang muna ako sa election. Oo Marami tayong dami na kailangan sa'yo, di ba? Election, marami tayong susunod. Marami na pumupulit sa'yo. Siguro after election. Yeah, probably. Para din at least, di ba, parang victory party na din. Pero, for the information of the public, looking back, correct me if I'm wrong, isa ka dun sa naging part ng hinangaan kong short film. Oo. Actually, tumulong kami sa pag-promote noon. Yung huling di ba? Doon tayo yun yung naging bet ko. Nung makita ko yung preview, sabi ko, ito yung magiging winning film. That's actually United. I'm part of United Artists for Cultural Conservation and Development. Di ba? Kasama mo yung Oh yeah, it's with the Doc Bimbo. That's me and Doc Bimbo. Doc Bimbo is the executive director. I'm the artistic director. UACCD started, anong taon tayo? 2009? 2010? Mga ganon. Noon pa yan, ng UACCD. The idea was, magkaroon tayo ng grupo, NGO, sa Binyan, na makikipaglaban para sa preservation ng ating kultura at ng ating sining. UACCD ay nakipaglaban sa maraming issue. Part na nga dyan yung Save the Alberto House movement. Kami ang nakipaglaban dyan. Until nakilala namin yung mga younger generation of Binyanense artists na talaga namang maigting yung talagang pagnanais na may angad yung kalidad ng art sa Binyan. So, eto na nga sila Miggy Alonde, sila Benz Borja, sila Hubert Moreno, di ba sila yan? So, sila yung mga photographers namin noon eh. And then, I'm part of the production of that sa story kasi I'm the artistic director. And then, in all due, yung credit is really mas more on dun sa mga bata kasi sila talaga yung gumalaw in terms of actually, parang naging part din ng Serbisyo Balita sa promotion nun eh.
Kasi talagang dami ng PM sa atin, nag-start yung friendship natin na. Tapos yung sa tourism nyo, kasi since nagkakalamba kami, sinabi namin ikaw sa Lord Mariano Hernandez, ay maganda yung sabihin niya, so hakbang, diba? Pero yung para at least magkaroon sila ng insight kung ano yung unang hakbang. Ito yung storya ni Rizal. Parang napakaganda. Ito yung si Rizal nung nakita niya yung future ng mga kabataan. Yes. Sabi Yung namin, parang, much more question there is, binigyan namin ng twist si Rizal na, is it worth it? Is it worth it na, kung babalikan ko ba yung mahakbang na dinaanan ko nung ako ay bago mamatay, ano na ba yung nangyari ano yung sa naging legacy generation ngayon? And actually, the short film is actually bittersweet na, di ba, nakita mo ano naman talaga yung realidad, pero at the same time, patuloy yung paghahangad natin na mas magandang bukas because of, ang mga kabataan ay pag-asa ng bayan. As long as may mga kabataan, may pag-asa umangat na ang Pilipinas. So, actually, trailer pa lang, medyo tumulong na luha ko. Sabi namin, ang ganda nito. Sabi ko, eto yung... Kayo ba ifa ni Rizal? Siyempre, nagkakalamba kami. So, that's it. So, yun yung pinag-share natin tatlo dito. Kasi fan din na. Yun yung sinasabi ko kanina na it's difficult to produce, it's difficult to do projects. Hindi mo gusto yung hindi ka naniniwala sa pinaglalaban. Walang inspiration ba? Sa talento. So, it's like that. Hindi, maasahan natin, pihado, ang daming mga prominent people na manonood talaga ng Regine Velasquez. Minsan lang yan. Kung saan matagal-tagal na nga rin At hindi bumalik sa maraming nagmamahal kay Corsi. Ay, dami ng friends niya. Maraming nagmamahal siya. Dapat nga, nagbukal na lang yan. Wala yun. Wag na lang. 2019. Hintayin natin. Anyway, ayaw niya makihalo muna sa At much better yan na medyo mag-concentrate sa yung public service mo sa barangay. Sa amin ba sa barangay de la Paz. Pero tingin ko si Bukal yung Dave, yata tumulong din sa kanila. Yes, si Bukal Dave, ang tumulong din sa atin dito sa proyekto natin, Dave Almarines. Kaya sigurado, manonood yan. Yes, nanonood siya. May ticket siya. Makita sila ni Mayor Elindo. Oo, okay naman sila. Okay na sila ngayon. Oo, pero parang, malayo naman ata sila sa isa't isa. Parang, mag-Facebook ba sila ng ano? Oo, kasi parang di ba, kasi sa ticket range parang si Bukal ata, mas gusto niya mas marami siya makasama. So doon siya sa upper box? No, not really. Nasa ground din naman. Pero mas gusto niya yung mas cheaper kasi mas gusto niya yung mas marami siyang makasama. Siyempre si Mayor is a VIP niya. Oo, kasi mga friends kasi ni Mayor Len will be watching. Di ba, one in one circle. For sure, ka baka nandiyan din si Andy na, di ba? Baka. So, I mean, si Mayor Len naman. So, probably. Kasi lahat ng lahat ng friends. Sana. Parang reunion ng nila, Mayor Len. Pero hindi naman makikijam si Pops. Hindi naman. Audience lang Moment ni concert ni Songbird. Oo. Kala ko magiging all-star cast. Star-studded. But we'll never know. Hindi natin alam. Someday. I'll see you there. Pupunta kayo, di ba? Doon kami sa upper box. Hindi, basta kayo naman ay magko-cover. Cover nyo naman yan. So, yan, para at least. So, para sa ating mga viewers, ayan, bibigyan natin ng opportunity ngayon kay Coachel BJ na i-promote and to invite our viewers sa upcoming Regine Velasquez concert. Okay. So, magandang gabi po sa inyong lahat, sa mga lahat ng viewers ng Serbisyo Balita. Iniimbitahan ko po kayo na manood ng Songbird Sings in Binyan featuring po our Asia Songbird Regine Velasquez. Ito po ay mangyayari sa December 6 sa Alonte Sports Arena. Ang mga tickets po ay mabibili sa lahat ng SM Tickets branches nationwide, sa Pavilion Mall at sa Binyan City Hall. So, yun po. Kita-kita po tayo. At sa mga kababayan natin na magpapreserve, sa lahat po na magpapareserve, pwede po kayo mag-email sa bjborja@gmail.com o bisitahin po ang aming Facebook page, BJ Borja Productions. Ayan, maraming salamat, Consel BJ, at good luck. Salamat din po, maraming salamat po. Kita-kita po tayo doon. Hindi pwedeng mawawala ang Serbisyo Balita dyan. Ay, may isa lang din ako ipa-plug. Baka kasi may mga nanonood. Magandang part din kasi ng concert kasi, Kuya RJ, is meron tayong inopen na contest for Binyan residents. Yung Sing Like the Songbird na singing contest. Kailan ba yun? November 14 po sa SM Santa Rosa. So, tinatawagan po namin ang lahat ng mga taga-Binyan na nahilig kumanta. Pwede pa. Yes, it's November 14. Akala ko kung pwede ka pa humawal. Kung pwede ka humawal. Ilang taong ka na ba?
Ay, 31 sa Sayang. Kasi it's 16 to 30 eh. So, ang 30. contest po ay bukas sa Sayang, 30. 16 to 30 years old po na taga Binyan. So, may singing contest po tayo. Ang magbabagi po doon ay makakaduet ni Regine sa mismong dance. Pero hindi naman akala ko kung sinabi niyan 30 si ang ating Wala ka magandang naman secretary. 18. Kung ginawa niyan 30, gagawin mo naman 16 to 29. Parang kayo na salihin, Anyway, at syempre, ito ay isang is this a concert for a cause? Or meron Yes. mga This is a concert for a cause. A part of the proceeds shall be donated to Unlad Binyan Foundation and Go Forward Binyan Foundation. Alam naman natin lahat na Go Forward and Unlad Binyan is really active in terms of public service. Tinutulungan tayo sa Binyan City Government sa pagbibigay ng tulong sa ating mga mararalitang kababayan, and at the same time, active din tayo pagdating ng mga kalamidad. So, kailangan of course, ano pa natin lahat? Kaya kailangan ng manood ng concert dahil maraming matutulungan tayo. Nakapanood ka na, nag-enjoy ka pa, makakatulong Nakatulong ka pa. Ayan. So, maraming salamat, for the time na naibigay mo. At magbabalik ang Serbisyo Balita Yung commercial ni Regine. after a few commercials. Serbisyong balita, asahan ng paman sa ating Shakey's getting the super grand slamming deal is going for the big win! First, choose your starter or pasta. Second, choose your drink. Third, choose the flavors for your 18-inch Shakey's Grand Slam Pizza. The Shakey's Super Grand Slamming Deal is the big win for only $9.99. And get a free super card for every order. Now this is what we call a Super Grand Slamming Deal! At nagbabalik ang Serbisyo Balita live online. Ayan, nakita niyo yung guest namin, yung producer at director. At nakita niyo na ulit ako. Masyado sexy. Ha? Si Kansihal. Ayan. So, susunod. Sana madala niya dito si Regine, no?
O tayo pupunta doon. Pag nangyari yon, yan, ang masasabi ko, eat your heart out kapag ang guest namin in studio, si Regine Velasquez. Pero baka si Regine Tolentino ang mangyari. Si Regine pa. Anyway, yan, nakakatuwa lang na at least naging bahagi na hindi na naging kabahagi ngayon ng productions and promotions ng Regine The Songbird Sings in Binyan, ang Serbisyo Balita. It's an honor na isa tayo sa mga pinagkatiwalaan na media outlet na mag-promote ng nasabing concert. At syempre, iba yon kapag Regine Velasquez. Actually, tayo lang yata yung local na ano. Tayo lang. At syempre, ang meron tayong tatanggaping ulat mula sa labas ng ating himpilan. Medyo... Talagang may problema ang Globe, no? Kaya pinanta natin yung Globe, eh. Kaya nga binasura namin yung Globe, eh. Buti na lang, dun sa concert ni Regine, walang Globe. PLDT. Smart and PLDT. Kaya nga ang Serbisyo Balita Live Online, powered by PLDT, My DSL. Promotions, todo yan, to the max. Anyway, nakakatuwa lang yan si Consel BJ na low profile at nakilala natin kung ano, hindi pa dahil dun sa pre-produce nga nilang short film na nanalo noong Buhayani Festival. Kakulitan natin sa FB. At doon namin, kumbaga sa ano, doon kami nagkakilala. Doon nag-start ang friendship. Doon nag-explore ang, ang magiging malayo ba at mahaba pang pagsasamahan. Ayan, meron na tayong tatanggaping pag-uulat mula sa labas ng ating himpilan. At tanggapin naman natin ang pag-uulat mula sa ating kasamang si Ate Beth Sarinas. Ate Beth, magandang gabi. Okay, magandang gabi sa inyo kasamang RJ at kasamang Larnie. Welcome po, magandang buhay sa lahat. Lalo na sa ating mga viewers and listeners ng ating programang Serbisyo Balita Live Online. Isang issue na ang media ang sinisisi ng palasyo sa talimbala sa naiya. Na kung saan sinisisi ng malakilang ang media nung nagpagsilang umuno ng mga kaso ng talimbala sa Ninoy Aquino International Airport. Ayon pa sa tagapagsalita ng palasyo, ilang insidente lang ang presidential spokesperson Edwin Lacerda na ang meron lang ay yung inire-report sa media na lihis. Kaya ang nais ng Pangulo na magsagawa ng malang investigation. Halimbawa kasi ng turistang Hapones na nahulihan ng bala sa kanyang maleta. Inamin po nito na nanggaling siya sa isang shooting range. Nadala niya yung mga bala mismo, kaya wala yung binibintang na pagtatanim ng bala. Yun ay diis pa ni Lacerda. Ipiniwatig din ni Lacerda na hindi pa rin tatanggalin ng Pangulong Benigno Aquino Duterte sa press ng si Manila International Airport General Manager Jose Angel Honorado. Hello? Yes. Hello? Yes, Ate Beth. Yes, okay. Si Manila International Airport General Manager Jose Angel Honorado, kahit pa ipinaliwanag
kahit pa ipananawagan ng ilang mga kongresista ang pagtibak sa huli na kaugnay ng kontrobersya sa mga insidente ng laglag bala sa Ninoy Aquino International Airport. Sinabi pa ni Lacerda na hindi kasama sa napag-usapan kahapon sa pulong ng Pangulo ni Department of Transportation and Communication Secretary Joseph Emilio Abaya ang panawagan ng mga mambabatas labang kay Honorado. Ayon kay Lacerda, binigyan lang ng briefing ang Pangulo tungkol sa mga insidente ng laglag bala at ang paghahanda ng Manila International Airport sa nalalapit na Apex Summit. Nauna rito, sinabi ni Lacerda na inutos na Pangulong Aquino at Abaya ang investigasyon sa umano'y laglag bala scam sa NAIA. Idinagdag niya na inutos na rin ni Abaya ang pagdadagdag ng mga closed-circuit television camera sa mga terminal ng pandaigdigang palikaran. Meron ding napaulat sa pahayag sa samang RD ni Abaya na hindi sila mag-aatubiling kasuhan at tanggalin sa trabaho ang mga tauhan na sangkot sa naturang mga paglabag. Sa hiwalay na ulat, sinabi ni Manila International Airport spokesman David Castro na may 5 kaso ng tanimbala ang naitala mula nang mabunyag ang anomalya. Kabilang sa mga biktima ang isang pasaherong nakasilyang digulong, isang misyonero, isang overseas Filipino worker, isang pasaherong Hapones at isang ninfa Pontanillas. Sinabi ni Castro na ang mga biktima ng tanimbala ay maaaring dumulog sa Mejia Health Bless at nabatid din kay Castro na 40 airport security personnel na ang naimbestigahan sa ugnay ng tanimbala at iba pang mga kaso mula pa noong 2008. Inimbestigahan din niya ang kaso ng isang taxi driver na nagtanim umano ng isang bala sa isa nitong pasahero na patungo ng paiparan. Hanggang sa susunod pa po nating mga balita, abangan ang mga mahalagang kaganapan at pagsisuwalat natin dito lamang po sa nangungunang programa, ang Serbisyo Balita Live Online. Mula dito sa Cavite, ito po si Datsarinas, ang inyong Lady Exposed na siya nag-uulat at sineserbisyo para sa bayan. Mabuhay po tayong lahat. Ayan, maraming salamat Ate Beth at talagang na-miss ka Masyado tayong na-miss. Ayan, at na-miss ka ng ating mga viewers at syempre ang programa mong Exposed tuwing araw ng Sabado. Ayan, tiyak ngayong buwan ng November aarangkada na naman ang Lady Exposed. Ayan. At ayan, meron pa rin tayong iba pang mga mag-uulat sa ayan. At meron ka bang update? Ayan, sa Calamba City nga pala, di ba? Kanina yan, sa Barangay San Jose. Pinangunahan ni Cap Reggie Oliva, kasama ang kanyang mga kagawad, ang pagsagawa ng libreng serbisyo ni Cap. Naramdaman naman ang kanyang mga constituents sa Barangay San Jose sa lungsod ng Calamba. Nagbigay ng libreng medical, dental, optical, manicure, pedicure, gupit, masahe, libreng birth certificate, marriage and death certificate, ng bakuna sa aso at kupon, at syempre libreng breakfast sa mga taga-barangay San Jose. Ayan. Tapos meron din ibinigay na 10 makina sa kanilang barangay ang city government para sa livelihood na ang materyales naman ay sagot ng City Hall. At syempre ang kliyente ay sila na yung bahala. Yeah. At bago tayo magpatuloy dyan sa iyong inulat, ay tangkapin muna natin itong balita mula sa labas ng himpilan.
At tanggapin naman natin ang pag-uulat mula sa kasama nating si Levi Tata dyan sa Wigan ng Laguna. Levi, magandang gabi. Yes, magandang gabi kasama ang RJ at Laage. Dalawa naman ang arestado sa isang sa sinagawang bypass operation kanina ng mga tauhan ni Police Chief Inspector Owen Banat matapos na magsagawa sila ng bypass operation sa barangay Puy-Puy, bayan ng Baeg. Nakilala ang dalawa ng mga suspect na tulak na sina Sofo Sasot ng nakatira sa barangay Tubig na Guadalupe, San Pablo City, at itong si Arnold Susa, taga-Infanta, Quezon naman. Ito ay dalawang tao na tulak dito nga sa sinagawang bypass sa tulong ng pulisya. At sa harap mismo ni Kapitan Mariano Montesillo ng Barangay Puy-Puy, Barangay Kapitan, nang umamin at nagturuan itong dalawa na sila si Teodoro ang sinasabing tulak at ang gagaling ang siya po sa San Pablo City. Ayon naman kay Teodoro, si Arnold daw ang talagang nagtutulak na si Susa. Kaya itong dalawa ay agad na hinuli at inaresto at nakuha nga sa nasabing ginagawang bypass operation ng mga tawag ni Police Chief Inspector Owen Banat ang tatlong maliliit na plastic sachet sa mga posisyon ng dalawang ito at kanina nga na-arresto na ang mga ito at inahanda ng kasong paglabag sa RA 9165 at ngayon ay nakapit na at impila ng pulisya. Samantala kasamang AJ, Okay. Pinanukala naman ni Konsehal Tamisin ang transparency sa Laguna Water District matapos ito di ba nang ihayag at magkaroon ng MOA ng kasunduan na ipa-privatize na ang nasabing Laguna Water District na hindi man lang dumaan umano sa bidding at hindi pinaalam sa taong bayan na kailangan may kino-cover itong Laguna Water District at kasama sa sinampahan ng kaso sa Ombudsman itong Konsehal Tamisin ang General Manager ng Laguna Water District na si Engineer Tabanao at 10 na kanyang mga board members sapagkat sila umano ay pinagsagawa at walang transparency at walang pagulat kung bakit nila sinagawa ang nasabing bidding upang maging privatize ang naturang Laguna Water District na mali naman tinututulan ng mga mamayan at concessionaire dito sa bayan ng Los Baños sapagkat malaki na nga ang Laguna Water District. Bakit di umano ipa-privatize samantala baka tumaas ang mga konsumo ng tubig dito sa hindi lamang dito sa bayan ng Los Baños pati sa karating bayan sa bayan hanggang sa Kalawang ay umaabot na ang Laguna Water District. Subalit yung pinangangambahan ng taong bayan na mapribado ito at palpak din naman kasi itong Laguna Water District sapagkat yung mga walang hindi naman tunay na may-ari at hindi mong may-ari ng lupa ay siyang pinapapuran. Alang yung may mga tunay na may-ari ay hindi pinapapuran itong si Engineer Tabanao at saka yung kanya mga engineer dito sa Laguna Water District. Kaya parihing pinanawagan ni Konsehal Norbin Tamisin at ang nasabing transparency sa mga board of director ng Laguna Water District dito sa bayan ng Los Baños. Maging ang general manager na si Engineer Tabanao na sinasabing may hindi umano ay pinalusot at mukhang higita ang mga board member na ito na board of director ng Laguna Water District at itong si Engineer Tabanao sa nasabing usapan sapagkat hindi dinaan sa bidding at kung sino yung kumpanyang bibili o magpa-privatize ng nasabing Laguna Water District dito sa naman sa bayan ng Los Baños. At sabi nga ni Konsehal Tamisin, kung hindi sila hige, malamang na yung kanilang ginawang MOA o kasunduan sa pag-privatize ng Laguna Water District ay sila ang tatamaan makulong dahil mga ikaling tulad ng umanotong script na katulad doon sa bandang Bisaya ay sinagawa nila ay pinarepita subalit ang ginawa ng mga tao doon ay kinasuhan yung mga specialist ng water district doon at sila ngayon ay nakukulong at 10 taon daw ang hatol. Kaya ito yung pinagbabasihan naman ni Konsehal Tamisin. At kaya nga pala binabati natin
Okay, maraming salamat kasamang Levi Tatad at ayan, mukhang eto na naman si Consel Norvin sa kanyang pakaso-kaso. Anyway, at least ito medyo mas medyo sasang-ayon naman sa kanya ngayon ng mga presidente ng Los Baños. Tsaka hindi naman masaya ang Los Baños kapag walang Norvin Tamisin. Oo nga, parang tahimik masyado Los Baños pag walang Norvin Tamisin. At anyway, yan, ipagpatuloy mo yung pinaglalaban nyo at talagang medyo malaking epekto pag privatize ang Laguna Water dyan sa Los Baños. Ayan, at dumako naman tayo ngayon sa ating bago yan ay ang sinagawa nga pala ni Kapitan Reggie Oliva. Oo, kanina sa Barangay San Jose. Ayan, hindi man, yung kasama na rin vaccination din no? Oo. Dun sa ginawang ano ba tawag nila? Hindi naman serbisyo caravan Serbisyo ni Cap. Ayan, parang ika nga, yung local barangay version ng serbisyo caravan ni Mayor Timmy Chipeco dyan sa lungsod ng Abangan nila yan sa news online para sa kompleto ng detalye. Kasi sinagawa yan for birthday celebration na rin ni Kapitan Reggie. Yan, happy birthday nga pala kay Kapitan Reggie, napakasipag. Mamaya marami tayong babatiin na birthday sila. Ayan. At ngayon, at syempre, dumako tayo sa public isang service. Medyo mainit-init. Sayang at medyo nag-resign na sa kanyang sa OFW affairs si Vice President Pinay, pero sa kanya pa rin gustong humingi ng tulong. Ang 25 katao na minamaltrato sa Saudi. Yan, sa Hapar, Albatin Kingdom of Saudi. Yun, nagrereklamo si Mrs. Evangelina Alora, ang asawa niya ni si Mark Ace Alora na nasa Saudi. Isa siya sa mga minamaltrato. Kataong Pinoy doon. Wala daw, walang aksyon na ginagawa ng DFA. At saka agency. Anong agency yan? Rapaden Manpower Agency located at Mainland Plaza, Adriatico Street, Malate, Manila. Ayan. Hindi natin alam kung fly-by-night yung agency niya, no? Kung may lisensya mula sa POEA, ha? Pero kung kasi ang pagkalam ko, kapag may lisensya ka ng galing sa POEA, may license number yan para mag-operate, hindi gagawa ng pagpapabayayan sa mga nire-recruit nilang mga kababayan natin at pinadadala sa iba't ibang bansa. At saka dapat tulungan ng kanilang kapitan sa barangay sa Pote. Nga pala, balikta ko. Parang kamag-anak yata ni Kapitan Ronaldo Alora, itong mga biktima, di ba? So dapat ina-actionan din ni Kapitan. Hindi natin alam kung yung 25 biktima ay puro taga lungsod ng Binyan. Pero ang pagkalam natin, itong si Mrs. Alora ay taga Barangay Sapote. Oo, ang asawa nga niya na nasa Saudi ay minamaltrato doon. Ay, Kapitan, bilang public servant, baka naman pwede mong ilapit yan sa higher authority o kung saan mga koneksyon na meron ka, kung may connection ka man. Pakitulungan lang ang mga kababayan natin, lalo't yung baka kamag-anak mo yan, pero ang importante, kabarangay mo yan, constituent mo. Yan. At dito sa ano bang agency yan? Rapadin Manpower Agency. Yan, Rapadin Manpower Agency. Yan, at papupuntahan namin yan sa isa naming mga reporter para malaman kung sinong nagmamay-ari ng agency na to. At mukhang nagpapabaya yata kayo matapos na pagkakitaan nyo yung mga kababayan natin at patuloy na kumikita kayo sa pagpapadala ng mga OFWs tapos hindi naman kayo marunong mag-asikaso. Kawawa naman yung 25 kababayan natin na itong ating programang Serbisyo Balita Live Online ay makakarating. Sana nanonood kayo kayong sino man dyan sa 25 kababayan natin na nagbiktima ng pagmamaltrato. Kung napapanood nyo kami, pwede nyo kaming makakontakt sa aming Facebook Serbisyo Balita. Pwede po kayong mag-PM. Pwede kayong mag-PM. Pwede rin kayong tumawag, medyo long distance nga lang, ay sa 049-544-4662. Yan ang linya namin sa aming tanggapan. At kung meron naman kayong roaming, ay mag-text kayo sa numerong 0905-484-3700. Ayan. At ika nga,
Pwede rin kayo mag-email sa servisyobalita@yahoo.com hinggil sa inyong problema. Pero ipaparating na rin natin to sa mga kinauukulan. Paparating natin to, lalo sa DFA. Actionin niya ng ating chief reporter ng NCR na si Ed Tan. Yan, si Boss Ed Tan ng Bistay, bibistayin yung kung sino may-ari ng agency na yan. At ba, huwag kayo maging pabaya sa inyong meron pa rin kayong liabilities dyan sa ating mga dyan. Para pat nag-agency sila, tapos hindi naman nila mapapangalagaan yung mga workers nila, yung mga kliyente nila, di ba? Bagamat kayo ay kumikita na, pinagkakitaan nyo na yung ating mga kababayan, may responsibilidad pa rin kayo dyan sa mga taong yan. Kaya panawagan inuulit ko, sa Rapadin Manpower Agency na matatagpuan dyan sa Midland Plaza, Adriatico Street, Malate, Manila. Diyan sa lugar na yan, maraming mga peking mga agency. Siguraduhin nyo lang na kayo lisensyado ng PUEA. Kung hindi, kami mismo ang babatikos na sa iyo, hindi lang si Bistay. Ayan. So, meron pa tayong mga balita? Mukhang naubos. Ano tayo? Time check. Ang time check, ang tumpak na oras sa ating hindi naman talapitan ang tumpak na oras natin ay 2 minuto makalipas ang alas 9 ng gabi. Ayan, but unfortunate, syempre. Nagmamadali na ang aking partner at uuwi na. Anyway. It's 9 o'clock na, di ba? Ayan, happy birthday nga pala sa uncle ko, si retired Colonel Cesario Barairo na nagsa-celebrate ngayon. Baka bukas na po makadaan kay uncle. Ayan, syempre, happy birthday kay Governor Vilma Santos. Kay kaibigan natin, si Cristian Ramos, birthday din ngayon. Si Kapitan Reggie Oliva, bukas. Ayan, at belated happy birthday sa kay Kambal, kay Ginoong Santa Rosa, at Ginoong Laguna, second runner-up, Josia Barreiro Biato, at syempre kay Josa Biato. Happy birthday. Ayan, ito po sila Arnie Barreiro, sa serbisyo sa bayan, dito lang po sa Serbisyo Balita Live Online. Hanggang sa muli, see you tomorrow. Ayan, at medyo nakakapanibago. Dati, see you on Wednesday o kaya see you on Friday, pero ngayon, see you tomorrow. Ayan, at dahil tayo ay powered by PLDT, kaya tayo araw-araw nang may program tuwing alas 7:30 ng gabi. Live na live yan. Dito lang yan sa Ustream. At medyo masaya lang tayo dahil nakakasama natin ang medyo premiadong producer. Lalo ngayon, focus na yun sa concert. At sana nga matupad yung ating wish na biging guest natin one of these days, si Miss Regine Velasquez. Pwede na rin si Miss Regine Tolentino. Baka sakali makapag-zumba. Anyway, at bago tayo magpaalam, happy birthday nga pala kay Miss Sylvia Ladra dyan sa Barangay Parihan. Yan, nagse-celebrate ng kanyang birthday ngayong araw na to. At sa lahat ng mga magbe-birthday ngayong buwan ng November, advance happy birthday. Yan, magpainom na lang kayo. Kaya sa lahat ng ating mga kababayan at viewers all over the world, yan, worldwide, na nanonood sa Serbisyo Balita Live Online, may pahabol lang. Nalimutan ko ng isang episode. I love my cellphone. She makes me complete. Commercial lang yon. Anyway, at magkita-kita po ulit tayo bukas sa bukas ng gabi sa same time. Hirap magtagalog talaga. 7:30 to 8:30. Tuwa ang ating napakagandang songbird na secretary na si Neri. At kasama rin natin ang anak, kamukhang-kamukha ng tatay niya, ang ating kabaro dyan, si Paul Salandana. Yan. Kasama natin ang kanyang anak na si Jo Marie. At syempre, isang magandang gabi nga pala sa Minerva Band. Yan, abangan nyo. Malapit na rin mag-concert yung mga yan. Kasabay ipoproduce ni Direct BJ Porhaya. So, sa lahat ng ating mga kababayan worldwide, ito po ang inyong lingkod, RJ Salgado, na patuloy na nagseserbisyo sa bayan. Dito lang yan sa Serbisyo Balita Live Online. Isip na kaibigan, dito na sa serbisyo ng bayan. Ibigay
Realty, we take care of your housing needs. From low cost, affordable to high-end. Hassle-free on documentations and site visitations.